But we actually really wanted Attorney Sal to be here for a very important para bang clarification. Ano po ba talaga nangyayari doon sa sinasabing gentleman's agreement? Dahil sir, we have been hearing so many versions of what is it? Is there really one? And pakibigyan lang ng saysay yung sinasabi na gentleman's agreement about this issues sa ating West Philippine Sea. There is no such animal. Walang gentleman's agreement whether it's gentleman or ungentleman. Alam mo, tatlo kami cabinet members dati ang nagsasabi ng ganyan. Si Secretary Anyo, nabasa ko na ngayon. No such thing. No such thing. Okay. Si Secretary Del Pilarizana, sinabi rin. But prior to them saying that, nung marinig ko yan, tinawagan ko kagad si dating Presidente Duterte twice over nung Holy Week. Sabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Kaya kung sino man nagkakalat doon, tanongin niyo, bakit siya nagkakalat? Pero kasama niyo po dati sa administration. Hindi siya kasama. He was never a member of the cabinet when we went to Japan, or rather to China. Yes. Wala naman siya doon eh. Hindi ko malaman kung saan niya pinagkukuha yun. Nasisira to si Presidente Duterte. Ang problema naman doon sa mga naniwala kagad eh. Masyado kayo naniniwala kagad. Hindi ko na... So, in short, Marites lang yun. Oh, definitely. You should ask the source kasi ito naman sila, yung brad ko sa Sigmaro, si Tony Carpio, pati at saka yung mga iba, naniniwala kagad. Although, nakakatawa naman kasi nagsasalita sila in regard to it. Sasabihin nila, if this is true, oh, eh, pati ikaw pala eh, naniniwala eh, ba't ka nagko-comment? In other words, ang predicate mo, if, eh bakit ka magsasalita pa? You validate it first kung totoo. Alam mo, kung hindi niya pa po alam, nag-uusap kami kagabi ni dating Presidente Duterte, inaalala namin kung ano yung exchange nila ni President Xi at saka siya. Naalala ko, maganda yung usapan nila. Bandang huli, pinasok niya yung arbitral ruling. Pinasok niya ano. Sabi ni Presidente Duterte, sabi niya, may arbitral ruling, kaya ang gagawin ko, pupunta kami dyan, buho kayo ng anak, gagamitin natin yung whatever natural resources we can find. Yes. Nagulat kami sa reaction ng mama, ng kapila. Sabi niya, do not force that. Because if you force it, there will be trouble. Siya kami lahat eh. Pero kung trouble, ang nagsalita po, si President Xi. siya mismo. Oh. Sabi naman ni Presidente, we do not want trouble. Sabi niya, kung hindi tayo magkasundo, let's have peace. Pero sir, bilang part of that delegation, ano sa tingin niyo yung nangyayari ngayon sa area ng West Philippine Sea as compared to dun sa nangyayari noon na nakikipag-usap kayo doon sa Chile? Kaya problema kasi po ngayon, ang dami yung nagsasabsaw. Ang dami nakikialam. Dapat si Presidente Marcos Jr. She's the chief architect of foreign policy. Hindi ko maintindihan dapat yung mga alter ego siya, pasok ng pasok. May National Security Council, may Defense Secretary. Like sino? Hindi ko pwede. Dapat si Presidente, ano sinabi ni Presidente Marcos Jr., sundin niya na lang. Again, I'm just comparing the two administrations kasi sir. During the time of President Duterte, wala po tayong naririnig na water cannon incidents on a regular basis. Pero dito medyo halos linggo-linggo meron na. Eh, ano ba sa tingin niyo sir ang mangyayari dito? Hindi, ako ang tingin ko niya, nag-react siya yung China dahil nagbigay tayo ng mga military bases, places. O, hindi ba sinabi naman ng Chinese siya, we are friends. Pero bakit kayo pumayag na maglagay ng mga military bases? Eh, bigat tayo, pero binigay nyo ng military bases, iyon ang magiging babanatan kami na. We will have to attack you. So, you don't see any reason or any time when all of these water cannon incidents will stop? I don't think so. Alam mo, mayroon akong suggestion yan eh. Kasi, for 9 years, ginagawa na nila yung pambubuli yan. Yung water cannon, visa lang yan. Pero yung pambubuli, nandun yan ever since. And yet, ang Amerikano, keep on warning them. Huwag yung gagawin niya, magpipigil yan sa Mutual Defense Treaty.
Pero hindi naman nila ginagawa. At may paliwanag sila ron. Ang paliwanag nila, kasi yung pampupuli, yung water cannon, yung dangerous maneuvers, is not deemed to be an attack. Yes. Kaya, Calculated talaga. kaya hindi. O, sabi ko, ganon. O, di, ang gawin natin, kasi kaya tayo nagpupuli, nag-water cannon, ang lilit ng mga balls natin. Kumuha kaya tayo ng kasing laki nila. Pag nag-water cannon sila, water cannon din natin. Kasi it will not trigger to me to demonstrate. Hindi naman pala attack. O, di ba, paligsan tayo ng water cannon lang. So, you don't see, sir, based on your previous experience in government, na this will escalate beyond water cannon? I don't think so. Alam mo, ang realidad dyan, no country would want to trigger World War III. Kasi all of us will perish. Yan ang katotohanan. Mr. Secretary, excuse me, don't challenge Governor Siso, baka naman magpagawa siya. Lahat ginagawa na ng electric, baka magpagawa. Sina-challenge nyo. Ang water cannon, sa tingin ko, iba naman. Yung water cannon na ginagamit ngayon, tuloy-tuloy. Kung hindi tayo maingat dyan, totoo na napalag gagamitin dito tubig. Dahil nga, ako worried ako dyan sa sitwasyon natin. That's why the President should talk. Lumalabas ngayon, other countries will support, other countries will support. Other countries will support us. Maski na sinong country na maraming support sa atin, wala tayong kalaban-laban sa China. So the best thing to do is to avoid war. Now, China told us before, we never invaded any country. Now, Taiwan is ours. Sa kanila yan, they have to get it. Whether masisino pang ano dyan. But US, no. We'll defend you. Pag dinepend ng US yan, world war, damay tayo. So that one we should avoid. Hindi yung not by other countries coming to help us. Yun lang ang pananaw ko. Yes, sir. And I understand, based on your many experiences in government, you are very close at kay GMA, sir, di ba? You are very close kay GMA. Yes, And yes. you can, give her advice a thing or two. Kung ngayon, sir, hypothetically, magbibigay kayo ng advice kay President BBM tungkol dito sa nangyayari sa China. Kung tanong ako, yun anong ang- ibibigay niyong payo? Well, kung ako tatanong niya, yung peace to everybody, not asking other countries to support us, to protect us, to support us. Kasi ilang country mag-support sa atin, hindi tayo, gera is gera. Damay tayo dyan. Pag kinuha ang Taiwan, nakialam Amerika, damay tayo dyan. That's the reason why nagdadala na ng balang US dito, nagdadala ng mga bases. Dami tayo sigurado. Anong laban natin sa mga superpower? China, ilan sila? Sabay-sabay lang rito, malulugan tayo. Sige, sir. Kayo, Atty. Sam, you were formerly the chief legal counsel of the country. If given the opportunity to give an advice, anong mapapayo niyo, sir? Actually, I've already given my answer. Thank you. Actually, I've given my unsolicited advice several months ago. I floated the suggestion of President Marcos Jr. in my shows. Okay. I have 3 shows naman kasi ako ng writing pa. Sabi ko, the only way by which we can solve the impasse there in West Philippine Sea is for you, Mr. President, to talk with Presidency one-on-one on one subject only, the West Philippine Sea. Kasi ang nangyayari, yung mga usapan ng mga presidente noon, ang daming subject matter. Kasama lang yung West Philippine Sea. Pero kung pag-uusapan nyo yung nangyayari ngayon, tapos mag-agree kayo ng modus vivendi, kung nakita kayo doon, para maiwasan, siguro ma-resolve. So sabi ko, why don't you invite presidency over the Philippines? Or, you are invited by President Xi doon sa kanila. At mag-usap tayong dalawa, kayo lang dalawa. Ayun na nga, sir. Kunyari, sabihin natin na mag-usap sila dalawa. Oh. Sasabihin niya, eto, ano sasabihin ko sa kanya?
What do you want me to say? Hindi, kasi ganito yun eh. So, since hindi kayo magkasundo, dahil nag-aaway pa tayo, nag-aaway, kakagulo doon, bakit hindi tayo magkasundo? Na ganitong gawin natin, pag nakita mga pwersa natin, bakit tayo hindi mag-joint patrol? Alam mo, pag nag-joint patrol ka, wala na, magkakampi kayo eh. Kasi pareho kayo, you're claiming ownership doon sa territory. O rather than mag-away kayo, hanggang sumiklab yung karasa, magsama na lang muna kayo habang hindi pa nalalaman. Hindi ko muna temporary truce, peace. And at the same time, do you also suggest not to bring up that arbitral ruling in the same way medyo nagalit yung dating yung delegation niya kay President? Alam mo kasi ang problema niya sa arbitral ruling. Hindi ba arbitration? Abogado ko. Di ba pag arbitration, voluntary? Yes. Yun ang ginagamit nila sa atin. Voluntary. Kayo lang mag-isi dyan, di naman kami pumayag dyan eh. O kaya yun ang palagi tinatapon sa atin eh. Kasi, ba sinasabi na, international law says, pag hindi tayo nagkakasundo, punta tayo sa diplomasya. Pag hindi tayo makakuha sa diplomasya, mag-arbitration tayo. But, kailangan may consent yung dalawa. Eh, hindi naman kami nag-consent, pumasok kayo dyan. So, sa iyo, Attorney Sal, you will have that one-on-one meeting, Mag-usap na lang. heads of state, Yes. and then come up with a gentleman's Yes, agreement. mag-agree sila kung anong pwedeng gawin doon na hindi na sila mag-aaway. Hindi gentleman's agreement. Agree na yung dalawang bansa. Kasi pag sinabi mo gentleman's agreement, tao sa tao lang yan. It will not bind both countries. Okay, let's open the floor to questions, both for Attorney Sal and Governor Chagit. Go ahead, please. Kindly state your name and the organization you represent. Sir, good morning. Address po kay former Secretary Panelo. Sir, yung sa nabanggit nyo kanina na ano po, nag-iniit ni former President Duterte itong ating arbitration ruling. Sir, may we ask for more details? Kailan niya yung sir sinabi, anong taon? Yung unang visit namin sa China, the first visit of President Duterte, nung siya'y naupo. Yung po yung ano? Yun. Ang kinikwento ko, yun yung pangyayari na. Kami nandun nila, Secretary Anyo, Secretary Delphi. Pero sir, baka yung sinasabi po ni Secretary Roque before, baka after na po. Kahit na after, walang nangyaring gano'n. Eh, kami na nga lahat ng cabinet members ang binabalilit namin ang sinabi ni Presidente Duterte. Thank you po. Sir, follow up on that, why did we not enter to the arbitration? Ba't tayo hindi sumali? Hindi, tayo lang sumali. Sila hindi. Sila hindi. Ayaw nila. Ayaw nila. Kailangan, just like you said, kailangan it has to be consent. Kaya yun ang palagi ginagamit sa atin eh. Arbitration eh. Kayo lang yan eh. Hindi naman kami kasama na. Excuse lang pala nila yun. Sige, one more question. Hello. Hi, sir. Daniel po from PTV4. Sir, sa tingin niyo, sir, saan nanggagaling naman si Secretary Roque doon sa mga sinabi niya? Ay, dapat tanungin mo siya. Ito mo naman tinatanong mo. Huwag ka mag-alala, baka next week nandito si Sec Roque. Pero sir, di ba sabi niyo kanina, nakausap niyo si former President Duterte, nakausap niyo kagabi. Ano yung reaction naman niya nung nalaman niya yung mga statement ni Secretary Roque? Alam mo sinabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Tell them. Thank you, sir. Okay, another one. Go ahead, please. Si Attorney Panelo po. Sinabi po kasi ni former Senator Trillanes dito sa Agenda Forum, bakit hindi daw po gamitan ng helipad para hindi na tayo mabomba ng water cannon ng China? Ito, Sec Panelo yung sa... Bulok na. Hindi, yung supply. Kaya nga, Ang sinasabi bakit hindi daw helicopter, barko pa rin ginagamit natin. Yan ang sinasabi. Saan maglalanding doon sa bulok na barko? Pareho sila lulubog. Tandaan po natin, matanda na yung BRP Sierra Madre. More questions, please. Rambo Labay sa DCXL.
Gov, magandang umaga. Yung 100,000 na Egypt na darating sa Mayo, ang isa sa mga tinitingnan problema yung station, yung electric station. Kung mayroong mga gasoline station, meron tayo sa electric station. Tayo tayo sapat na para punan itong 100,000 na Egypt na darating sa dating na Mayo. Correction. Charger station. Correction, hindi 100,000 darating. Ang sinabi ko kanina, makakagawa lang ako 100,000 a year. 100 per A year. Ang darating sa May, prototype. Pagka in-approve yun, mass production na kami. Dahil naputol, meron ng computerized na site lahat ng parte. Mag-assemble na lang tayo dito, mas madali yung gano'n. Yung charger station ko, papaanong kakayanin naman? Yung In-charge, yung mga charging station, we'll be putting up charging station sa mga parking area. Ang nasabi ni Gov Chavit kanina, solar powered balik doon sa mga terminals na ilalagay ni Sir. Kung saan sila Kung saan sila nag-aantay ng mga nakakain. pasahero, doon tayo maglalagay. Solar. Sige, we have one more. Good morning po para kay Gov Chavit. Sir, matagal na itong project nitong ito, may mga grupo na ba o driver na nagparamdam sa inyo para mag-apply? Pakiulit. Hindi ko May rin mga grupo ng driver na po ba na nag-apply sa inyo? Wala. O partiba? Walang down payment. Hindi. Ang tanong, Sir, kung meron po bang nag-apply na transport group diretso sa inyo? Yes. Yung mga transport group, marami na. Marami na nagpunta sa bahay, nagipag-usap. Tinatanong lahat. Kaya ako sinunod yung gusto nilang kaya late nagawa yung prototype na gagawin dahil may specification sila binigay. Mataas, aircon, at 22 sitting down, 6 nakatayo, bali 28 passenger. So yun, sinunod ko lahat yung gusto nila. Okay. Good morning. Sir, sorry. Sige ko lang. Chino from GMA7 to Attorney Panedo. Sir, narinig naman siguro natin na si Senator Rizal Taveros called yung acts of the parang Duterte administration in regards to the gentleman's agreement as treasonous at magpapatawag siya ng Senate inquiry. Your thoughts on that, sir? Napag-usapan niyo ba kagabi ni kung dudulog siya sa inquiry? Natanong ko nga siya kahapon sa programa, anong basis mo? Yung gentleman's agreement, ikaw mismo nagsasabi, if true. O ibig sabihin, hindi ka nga sigurado eh. Sinabi na nga walang gentleman's agreement eh. Publicidad lang yun. In aid of grand standing. Pero kung inquiry kaya, sir, dudulog kaya kayo dun sa, as former cabinet officials and ng administration? Pinatawag ako, bakit naman hindi? He is the former president. Ayun, hindi ko lang. He has to answer that for himself. Sir, last question na lang. Yung with regards to the sinasabi ni Attorney Harry Roque na may gentleman's paglilinaw niyo sa amin, sir, what you are saying na walang gentleman's agreement is in relation daw to specifically Ayungin Shoal, pero overall meron daw nire-respetong gentleman's agreement on the status quo for the WPS. Basta ang sinasabi ni Presidente Duterte, I did not enter into any gentleman's agreement whatsoever. So lahat. So lahat yun. Thank you. Follow up lang, Sir, Hindi kaya naman baka, kasi di ba one time may sinabi si President Duterte, not about China, but after a few months, iniba niya. Baka naman ba iba kaya ito? Ano sinabi na? Yung sinasabi niya, for instance, sa ating Pangulo kayo, na siya po ay isang gumagamit ng drugs. Tapos sinasabi niya, ay hindi, nagjo-joke lang ako. Hindi po ba kaya posible na ganyan ang mangyari sa atin? Yung mga seryosong bagay, hindi mo. Okay. Sabi niya, di ba narinig natin si Presidente Marcos yun, sabi niya, I will not surrender any square inch or square foot. Ang muna nagsalita niya si Presidente Duterte, I will not surrender a square inch of our territory to any foreign country. Kaya natutuwa kami na
si President Marcos Jr., sinunod niya yung foreign policy. Yung friends to all, enemy to none, tapos yung will not surrender. We have a few more questions. Go ahead, please. For Attorney Sal, good afternoon. Yes, Jopel po from Magandang oras. WIC. Sabi ni Gov Chavez, magandang oras. Yes, sir, may nagsasabi na ano daw pong gagawin sa diplomatic talk with China? Ano daw pong mangyayari kapag nagkaroon ng diplomatic talk sa China and then hindi naman po inirespeto ng China itong mga nangyayari o kaganapan din po sa WPS. Tuloy-tuloy pa rin pambubunin nila kahit na may diplomatic. Actually, hindi naman natatapos yung diplomatic talks. Tayo naman sila nag-uusap. Pero ang suggestion nga, kasi nag-uusap ko yung mga alter egos lang, yung mga representing the president. Silang dalawa mag-usap. Sigurado magkakasundo yan. Na walang away. Okay. Kami po from TV5 to Attorney Sal. Sir, so nung time po na yun na nagkakaroon ng meeting with President Xi Jinping, was there also an intent na to put on record kung ano yung mga napag-uusapan so that we have a record kung ano yung mga... Kasi China keeps saying that the Philippines broke its promise. Countless times they would always invoke na may ganon. So, ang problema naman sa kanila, they keep on saying that, but they cannot validate it. There is no proof. Kaya tanong ko kailan nangyari yan? Sino ang kausap? May dokumento ba kayo? What time? Sino ang nagsalita? Sino ang wala eh. Hanggang ngayon sinasabi lang nila, you're reneging on your commitment. Hindi nila mabalidate eh. Sir, I'm curious also, natanong niyo rin po ba si ating Pangulong Duterte nung kausap ninyo kung ano yung reaction niya doon sa mga nangyayari ngayon, yung mga recent harassment, water cannon, na i-experience ngayon ng ating Coast Guard pagka nagsasagawa ng supply mission. Is he bothered or, what was his reaction? Alam mo yung reaction ng isang presidente, pareho din ang reaction ng isang mamamayan. Kung iyong Pilipino, kung ano yung reaction mo sa ginagawa sa bayan mo, ganun din ang reaction ng kahit na sinong presidente. Okay? I don't have to ask him his reaction. Sir, sabi niyo walang gentleman agreement, walang ungentleman agreement. But you admit that your presence during the meeting with the China President Duterte. So ano po talaga yung transpire at ano po ba talaga yung pinag-usapan that time? Hindi ko kinento ko lang kung ano yung exchange ng dalawa. Yun ang nangyari. Yun lang po, wala nang ibang pinag-usapan about the West Philippine Sea, yung kaso doon sa nanalo tayo. Yun na nga di ba? Sinabi ko na nga pinasok niya nga yung arbitral ruling at sabi niya na pupunta sa ron, gawin niya dahil may arbitral ruling tayo. Di ba sagot nga ng presidency, do not force that because there will be trouble. Kaya sagot naman ng presidente, we do not want trouble. So after that, wala na pong nangyari talks with the president? Wala na, natapos na kami. Okay. I think all right. That's a wrap for our show. Unless Sexal. Trillanes. Naka-listing. Kala ko yung tatanungin yun. I was going to ask that, pero I'm not sure if it's okay with you. Bakit ko listing? Lahat naman pwede. Okay, go ahead. Pati, please give us more... Ano naman, hindi. Tanungin mo ko, sasagutin ko. Give us more insights on perhaps why it turned out that way. Which one? Yun nga po na yung kanyang amnesty was revoked and was subsequently declared as... What I remember, hindi ako ang involved doon eh. Basta ang alam ko, natuklasan nila na kasi pag nag-apply ka ng amnesty, may process. Parang lumalabas, hindi naman siya nag-apply. So kung hindi ka nag-apply, ano ginagrant mo? So the legal theory is if you did not apply, there is nothing to grant. Hence, any grant would be null and void. Yan ang basis ng revocation. Now, that is a legal theory of a lawyer. President Duterte. Now, you must remember that
we lawyers have as many opinions as there are so many of us. So, we had the opinion of the President, sinasabi niya na wala kami nakitang ebidensya na nag-applyan. Eh, sabi naman ng Korte Suprema, may nakita kami. Kaya, hindi ka po pwedeng mag-revoke ng walang consent. Well, yan ang sinabi ng Korte Suprema, whether we agree or not, the Constitution has lodged the power to interpret. Rightly or wrongly, that is the opinion of the court. Kaya sabi niya, yun ang opinion ng court, hindi natin. Pero, ang namimiss ng marami, the fact is, nag-apply siya ng amnesty, which means he admits he committed the crime of rebellion against the government. Pinatawad lang siya. Yan ang huwag niya nakakalimutan. Sinira mo yung sumpa mo bilang sundalo. Yan ang huwag natin kalimutan. Thank you, sir. Coach Chavit, we are about to wrap up the program. Can I ask you to say your closing statement about this particular program na ginagawa ninyo para sa ating mga driver ng mga jeepneys? Well, bago tayo magtapos, pakita ko lang yung tricycle. Dahil tapos na yan, kung nandun ako, na-crash test na. Binanggal na yan. So, safe naman yung driver. So, ipapakita ko sa inyo, yun na, karamihan kasi mas maraming tricycle sa atin kaysa jeep. So, yan na yung sa dami na ginawa, iba-ibang klase, yan ang pinakabagay sa nakita ko. So, ang estimate ko dyan, nandiyan ba? Okay na, sir. Ang estimate ko dyan, baka mga 170 lang siguro yan. Electric na ito na tricycle. So, yan na ipuprovide ko sa mga tricycles natin. The same thing, walang guarantee, walang down payment, parang rent-to-own. So, yun, darating na this month. Ang prototype. Kung i-approve yung mga tricycle group, mass production na tayo. Thank you, sir. So aside from other things, kung gusto nyo pang malaman, pwede nyo tanong po. So marami na tatanong kung bakit ko ginagawa, tulong lang talaga po ito. Wag na lang, kung malugi, okay na sa akin. Thank you, sir. Thank you, sir. Sexan, any closing statement? Kagaya yung ginawa ko nung Miss Universe. Miss Universe. Sabi yung grupo ko, maaaring kumita tayo, maraming malugi. Dahil 12 million ang unang hiningi, dollar. Umabot ang 15 million, 20 million, pati yung mga aeroplano, yacht, lahat ng gastos. So, maaaring malugi tayo. Hindi maaaring malugi tayo, mapupunod ko naman ang Pilipinas ka ako. Yun ang tulong. So, ganun din ang gagawin ko ngayon. So, hindi ako kikita rito, hindi ko gagawin na kikita ako. Tulong lang talaga ito. Tulong from the heart. Yun o, kapit natin mga kalupahan. How about you, Secretary Sal? Ano yung ating tulong from the heart na nasa puso ninyo, sir? Ang gawin naman natin, tulungan natin ating mga sarili. Unang-una, huwag tayong manghatol kaagad. Pero mga nasa gobyerno, kung maaari lang, kung ano yung batas, sundin na lang natin. Kaya nagkakaroon ng kawalan ng katarungan, pag-aabuso, kasi hindi natin sinusunod ang batas. Alright. And with that, I think we are done with our program for today. Again, well, thank you to our guests, Governor Chavit Singson and Sexan Maneno. Thank you for your time. Thank you for having us. And Naghahanap ng katotohanan, buhay journalist, sa nangyayari sa ating bayan. Kay Lats Alforte
naglalahad ng katotohanan sa ating bayan. Bawat istorya at detalye, mga pangyayari na dapat masabi sa taong bayan. Magbigay daan sa kaligtasan at kaalaman, tumutulong, sumusulong, patas na laban ang sandigan. Tanging katotohanan at patas na pamamahayan, naglilingkod sa bayan sa malinis na paraan. Buhay journalist, naghahayag ng katotohanan. Buhay journalist, sa nangyayari sa ating bayan. Kay Nax Alporte ang importante, ang katotohanan ay masabi. Kay Nax Alporte ang importante, kapakanan